Good morning everyone, to all to God be the glorious out there or listening and watching right now. Samahan niyo po kami umawit sa ating Panginoon. If you have to jump, you shout, you sing. Come on, samahan niyo po kami lahat. Hallelujah. Come on, all together now. Sometimes I forget my life isn't about this world. No, focus on the things I thought would make me happy. Use up all of my time and look away from you, my Lord. Now I realize this isn't what you want. You said trust in you with all of my strengthened by your blood. I am alive. You inspire me with your love, 'cause you gave your life and holy blood for us. I'm saved and now I am set free. I'm gonna praise you, lift my hands up high, giving glory to the Savior of my life. There's no other name I'll magnify. Jesus Christ, to God be all the glory. Jesus Christ, Jesus Christ, to God be the glory. Amen. Now I'll keep in mind, no matter what I'm going through in life, you're always here beside me. You never leave me alone. Hold on to the promise of an everlasting life with you, Lord. Whatever happens, I can do anything. I'll trust in you with all of my heart. Your word is my strength, and with you I gotta feel alive. You inspire me with your love, 'cause you gave your life and holy blood for us. I'm saved and now I am set free. I'm gonna praise you, lift my hands up high, giving glory to the Savior of my life. There's no other name I'll magnify. Jesus Christ, to God be all the glory. Jesus Christ. Oh, hallelujah. Come on, let's clap our hands to Jesus. Let's lift up our hands to Jesus right now. Lift your hands up high. Say, I'm inspired. I'm inspired by your love. Lift your hands up high. Say, I'm inspired. I'm inspired. Lift your hands up high. Say, I'm inspired. I'm inspired by your love. Lift your hands up high.
life was consumed and filled with anguish, I realized one thing: to trust in your great name. In you, O Lord, I've taken refuge. Let me never put to shame. I clasp my hands to pray. Suddenly my defenses break, and all of my soul transcending time and space. You're the air I breathe, and your love so deep. Lord, you take my breath away. Every time I try telling you goodbye, Lord, you simply holding me. Remember the days when I'm without you. It didn't feel so right. I felt so weak, so blind. And then I heard you whisper softly, your promises so true, your words so firm, so pure. Suddenly my defenses break, and all of my soul transcending time and space. You're the air I breathe, and your love so deep. Lord, you take my breath away. Every time I try telling you goodbye, Lord, you say
And everyone that loveth is born of God, and knoweth God, he that loveth not, knoweth not God, for God is love. So my beloved, let us love one another. 1 John 4:7 and 8. Beloved, let us love one another, for love is of God, and everyone that loveth is born of God, and knoweth God. He that loveth not, knoweth not God, for God is love. So my beloved, let us love one another. 1 John 4:7 and 8. Praise the Lord sa pong magandang gabi sa ating po lahat. Happy Thursday po and welcome to our online GBS. Pinapupurihan at pinasasalamatan po natin ang ating pong Diyos na buhay for continuously gracing us with His mercy and grace. We would also like to acknowledge our beloved Bishop Louie and Pastor Norma for guiding us as well as supporting me as I stand before you. So ngayong gabi, magpapatuloy po tayo sa ating pong pag-aaral at naniniwala po ko na sasamahan po tayo ng ating Panginoon. Kaya napaka-importante na bago tayo magsimula, tayo po muna yung humingi ng gabay sa ating Panginoon. Let us bow down our heads and pray. Our Father, we come before your throne sa gabing ito na punong-puno, Panginoon, ng gratitude sa aming mga puso. Salamat po sa panibagong gabi na iyong binigay sa amin dahil dito po ay lubos kaming nagpapakumbaba sa inyo pong harapan. Humingi po kami ng kapatawaran at paglilinis mo sa aming pong mga puso as we once again study your word. Ang bawat isa po na makikinig, Lord, ay iyong pong gabayan at ingatan. Nasaan man po kami, anuman po ang aming pong mga kasalukuyan na estado espiritual, ikaw na po ang magilaw po sa amin. This we ask in your most precious and wonderful name, in the name of Jesus. Amen. So mga kapatid, last week we have talked about the first soil, which is the wayside or the hardened heart. So nahulog po ang isang seed sa isa pong matigas na lupa, kaya hindi po ito nagugat. However, sa pagkakataon pong ito, punta naman po tayo on the second soil. It is about the shallow heart na tinawag po ng Lord na the rocky ground. So hindi po katulad ng wayside, ito pong soil na ito does not immediately reject the seed. The seed actually enters at mabilis po na tumubo dahil mababaw po yung lupa. Sa unang tingin, maaari po ito magbukang hopeful or punong-puno ng pag-asa and even impressive. Why? Dahil nandoon po yung visible growth, kitang-kita po yung pag-usbong po niya. Nandoon din po yung quick response and the appearance of life. Pero nananahan naman po yung problema beneath the surface. Ano po ibig sabihin? Manipis po yung lupa at sa ilalim po nito ay panay bato. At dahil po doon sa nakatagong hardness, ay hindi po makapag-develop ng malalim na ugat yung halaman. That is why yung mukha pong promising sa ibabaw ng lupa, ang siya naman pong kulang ng lakas po ng kapit sa ilalim nito. Kaya po sinabi ng Lord, pag sumikat na po yung araw, ito po ay nalalanta po kaagad dahil hindi po ito nag-ugat. So kung tutusin, hindi naman po problema yung pong init. Sa katunayan, ito po ang nagpahayag po ng problema. Bakit ko po sinabi? Kasi po, parati pong mababaw yung pong halaman. Pero yung pong araw exposes it. At gusto ko pong ipabatid po sa inyong lahat na yung pong parehong kondisyon ay maaari pong ikasurvive po ng isang halaman na malalim na nagugat. Habang maaari naman po maging deadly naman sa mga walang kalalim-lalim. This is why naging kabaga-bagabag po yung pong shallow heart. Paano po? It may look alive for a while, but it cannot endure. So mukhang buhay na buhay sa panandalian, pero hindi po ito magtatagal. Ibig sabihin, tinutukoy po nito ang mga tagapakinig na rumiresponde po ng mabilis sa salita po ng Diyos, ang tulin. Perhaps even joyful. Pero hindi niya po pinahihintulutan yung pong katotohanan na pumasok deep enough to sustain lasting life. So maaaring nandoon po ang reception,
pero hindi po or wala po ang rootedness. Pero ang sabi po sa Colossians chapter 2 verse 7, rooted and built up in Him and established in the faith as you have been taught, abounding in it with thanksgiving. So ito pong talatang ito describes the opposite of this heart condition. So kulang po yung rocky soil na tagapakinig ng malalim na pagtanggap. Thus, the description of the shallow heart is one of early promise and later collapse. Ang paglalarawan po sa mababaw na puso ay may magandang simula sa umpisa, ngunit gumuho rin po sa huli. Ibig sabihin, hindi po lahat ng tumutubo ng mabilis ay magtatagal. Now, why is this? Kasi po, ang tunay na buhay po sa ilalim po ng salita po ng Diyos ay dapat muna mag-ugat mo yan ng malalim pababa bago ito makatagal at lumago pataas. So in this sense, here are the profiles of the shallow heart hearer. Una, there is a quick response. So hindi po nananatiling malamig po yung tao sa palabas or walang outwardly resistant na katulad po nung wayside or wayside hearer. However, tinanggap po yung binhi at once. And there is an immediate movement. Meron po biglang pagkilos. Pangalawa, meron po tinatawag na immediate emotion. Ano naman po ibig sabihin nito? Ang sabi po sa Matthew 13 verse 20, but he who received the seed on stony places, this is he who hears the word and immediately receives it with joy. So malinaw po na sinabi po ni Jesus Christ that this hearer receives the word with joy. Mga kapatid, kung mapupuna po ninyo, hindi lang po basta intellectual lang po yung response, kundi hinihipo po nito yung pong damdamin. So maaaring meron pang mga luha, andoon na excitement, talagang excited na excited, andoon yung relief, or malakas na sense of spiritual impression. So baka lahat ng gawain, aatenan pa niyan. So in line with this, pangatlo, there is a visible enthusiasm. Paano po? Nakikita po kasi ng iba yung response. Maaaring magsalita eagerly ang taong ito, gumagawa po ng mga bold declarations pa, at para baga lumilitaw na talagang malalim na naaapektuhan siya ng salita ng Diyos. Kaya mula po sa labas, parang ang lakas po ng dating nung nagsimula. Pero ang nakakalungkot po, sa ilalim po nitong mabilis at kitang-kitang reaksyon na ito, ay nananahan po ang totoong problema. Ano po ito? No depth. Wala pong kalalim-lalim. Why? Dahil hindi po pinahintulutan ng tao ang salita po ng Diyos na tumimo ng malalim enough into conviction, submission, and inward establishment. Ibig sabihin, mayroong pagkilo sa ibabaw ng lupa, but little formation below ground. Again, because there is no depth, there is also no rootedness. Wala po kasing stable na inner anchor, yung pong tagapakinig sa katotohanan. Kaya po, sabi po ng Colossians chapter 2 verse 7, rooted and built up in Him and established in the faith. Ibig sabihin, tinatawagan po lahat na mananampalataya to be rooted and built up in Him. But unfortunately, ito pong tagapakinig na ito ay patuloy na pong nananatiling mababaw. Finally, pangapat, there is no endurance. Kaya once na dumating po ang pressure, ang mga sufferings, pati yung mga opensa or persecution because of the word, the response collapses. Ano po ibig sabihin? Pinatunayan lang po nung mukhang buhay na hindi niya po kayang magpatuloy. Ibig sabihin, superficial lang pala. Thus, the profile of the shallow heart hearer is a quick start without deep foundation, fast response, strong feeling, outward enthusiasm, but no depth, no root, and no staying power. Therefore, with this in mind, ang visible excitement mo is not the same as lasting discipleship. Or yung pong panlabas po na kasiglahan po ay magkaiba po yan sa pangmatagalang pong pagiging tagasunod.
Mga kapatid, hindi po ito isang open hostility. Tandaan po natin, itong taong ito is not rejecting the word. Mukhang wini-welcome niya po ito. Talagang welcome na welcome sa kanya salita ng Diyos. So this is what makes it dangerous. At kung mapupuna po ninyo, there are several things na nawawala po sa kanya. Ano po yan? Isa-isahin po natin. First, what is missing is yung pong root sa Matthew 13 verse 21. Yet, he has no root in himself, but endures only for a while. So malinaw po na sinabi ni Jesus Christ na the hearer has no root in himself. And I just want you to know na ang root po ay ang nakatagong parte po ng spiritual na buhay. So yung pong tinatawag na inward anchoring of the soul in truth, prayer, obedience, and union with Jesus Christ. Pag wala po yung ugat na yan, ay hindi po tatagal yung po mga outward signs of life. Why? Dahil ang isa pong halaman may rise quickly, yes, pero kapag wala naman pong kahit ano sa ilalim ng surface nito, siguradong hindi po ito makakasurvive. Second, wala po yung depth. So kung mapapansin po natin, tunay at totoo po yung response. Nasa surface level. Pero yung pong salita po ng Diyos has not gone deep enough para hubugin po ang conviction at endurance. Brothers and sisters, I just want you to know na ang lalim po ang nagpapahintulot sa katotohanan para kumilos. Beyond emotion into settled obedience. Kaya nga po, sabi po sa Ephesians chapter 3 verse 17, that Christ may dwell in your hearts through faith, that you, being rooted and grounded in love. So malinaw po na sinabi po rito sa mga mananampalataya that we must be rooted and grounded in love. Pero kulang po ang shallow heart ng grounding na ito. Yun ang problema. Furthermore, punta po tayo sa pangatlo na nawawala. It is a counted cost. In what way? Wini-welcome po ng tagapakinig yung pong blessings, yung pong joy ng salita po ng Diyos. But unfortunately, hindi po talaga nito tunay na natitimbang kung ano po ang maaring hilingin ng pagiging tagasunod. Kaya po sinabi ng Lord na ang mga tao po should count the cost before building in Luke 14:28. So simply put, shallow response often wants Jesus Christ without the cross, joy without hardship, and blessing without sacrifice. Now, meanwhile, na pang-apat po na nawawala, yung pong genuine surrender. Ano po ibig sabihin? Meron pong reaksyon, pero wala po yung total yielding. So yung pong kalooban po niya kasi po ay hindi po lubusang isinuko sa harapan po ng authority po ng Diyos. Panglima na nawawala, perseverance. Ibig sabihin, pag dumating na po yung init ng pagsubok, ay nawawala na po yung pong kakayanan para magpatuloy. Pero ang sabi po sa James chapter 1 verse 12, blessed is the man who endures temptation. Ang nakakalungkot po, kulang po yung shallow heart hearer ng enduring quality na ito. Thus, what is missing is not outward response but inward substance. Yung pong root, yung depth or lalim, yung counted cost, true surrender, and perseverance. So ito po yung quality po na kapag wala, kahit may early enthusiasm po, ay hindi po maaaring maging lasting ang bunga. Furthermore, pinaliwanag po ng Lord yung pong sinasabing sun or araw sa parable na ito. Na ibig sabihin po unang-una, it includes tribulation. Kaya po sabi po sa Matthew 13 verse 21, for when tribulation or persecution arises because of the word, immediately he stumbles. Pag sinabi po nating tribulation, it refers to distress, hardship, pati affliction at kasama po yung nakapipigang pressure ng buhay po na dumarating po sa isang tao. Kung minsan, pagkatapos po matanggap ang katotohanan. So madalas po ganyan po ang iba.
Talagang susubukin ka ni Satanas para magduda ka sa aral na tinanggap mo at tumalikod sa pananampalataya. Kaya nga po yung iba, di ba, nagugulat na lang kung minsan, kung kailan tinanggap si Lord, bigla na lang may mangyayari hindi maganda sa buhay niya. Why? Ayaw po kasi ni Satanas na lumalim ang tao sa pananampalataya. Sa madaling sabi, yung pong araw, therefore, hindi lang po isang natural image. Bagkos, nire-represent po nito yung pong mahirap na kondisyon po na nag-e-expose po whether yung pong salita po ng Diyos has gone deep enough to sustain life. Second, ito pong sun represents persecution. So ito pong mga suffering na ito ay nagmumula po specifically dahil po sa relationship po ng isang tao sa salita po ng Diyos. So let it be known na ang isa pong tagapakinig may gladly receive the truth habang ito po ay madali. Pero, once na nagdala na po ang obedience ng opposition, ng mockery, ng rejection, at ng social cause, yung pong mababaw na pananampalataya begins to collapse. Kaya nga po ang sabi po ng Lord sa John chapter 15 verse 20, if they persecuted me, they will also persecute you. Sa makatuwid, hindi po abnormal ang persecution sa discipleship, kundi parte po ito sa cost of following the Word of God faithfully. Now, pangatlo, ito pong sun represents testing. Kaya po sa Luke chapter 8 verse 13, nasabi rito, but the ones on the rock are those who, when they hear, pag nakarinig sila, receive the word with joy. Tinanggapan salita ng Diyos na nandun ng kagalakan, and these have no root. Wala itong mga ugat, or hindi ito nagugat. Who believe for a while, naniwala ng panandalian, and in time of temptation, fall away. So malinaw po na sinabi po ni Luke na yung po mga ganitong klase, mga tagapakinig, fall away in time of temptation. Ibig sabihin, pinapahayag po ng pagsubok what lies beneath the surface. Hindi po ito lumikha ng kawalan ng pag-uugat, kundi inaalis niya po yung pong takip po nito, yung pong covering. That is why in James chapter 1 verse 3, ang sabi rito, knowing that the testing of your faith produces patience. So kung saan nag-i-exist po ang totoong pananampalataya, testing refines. Pero kung saan po merong mababaw na response, ang testing po ay nag-e-expose ng kahinaan, ng mga weaknesses. Kaya hindi po bed of roses ang pagiging Kristiyano. Hindi po ibig sabihin na tinagap na po natin sa salita ng Diyos ay wala na pong pagsubok. Meron po. Ngunit kahit mayroong pagsubok, ay magaan pa rin po dahil nandyan po ang Diyos na nakaalalay po sa atin. Pero hindi po ibig sabihin na wala pong pagsubok. At higit sa lahat, ito po ay para tumibay po ang ating mga pananampalataya. Now, punta po tayo sa pangapat. The sun represents pressure. Why? Dahil trial arises because of the word. Dahil hindi po generic difficulty lang po ang issue, kundi yung pong hardship na nakakonekta po sa katotohanan na tinanggap po ng isa. Thus, the sun symbolizes those circumstances that reveal whether a person has truly received the word in a way that can endure. So ang araw po, ang kumakatawan po sa mga sitwasyon na nagpapakita po kung talagang tinanggap po ng isang tao ang salita ng may sapat na tibay upang makatagal. So lagi po natin pakatatandaan, brothers and sisters, yung pong init po does not kill rooted life. Hindi po, kundi pinahahayag lang po nito whether there was root at all. In other words, tinuturo po ng Rocky Soul na mahal lang po ng ibang taong salita po ng Diyos dahil madali po ang buhay. Mamahalin lang po nila ito as long as it excites them. Perhaps ang iba po gustong-gusto po nila yung freshness, yung joy, yung emotional upliftment na nakakakibat po sa pakikinig ng katotohanan. Possible din po nila itong mahalin as long as it blesses them. Pag ang salita po ng Diyos comforts, andun nag-e-encourage sa kanila, heals them ang iba, or gives them hope, masaya po nila itong tinatanggap. Likewise, maaari rin po nila itong i-welcome as long as it costs them nothing.
As long as hindi nagde-demand yung pong discipleship ng sacrifice, ng humility, or ng self-denial, or ng perseverance, they seem eager. Eager na eager po talaga. Talaga excited talaga sila. At sila po'y magpapatuloy as long as nobody opposes them. So meaning to say, nagmumukha po silang stable kapag hindi po nagdala po ng tensyon, walang rejection, or hindi po nagdala ng suffering ang mensahe. Iyan po yung kanila pong reaksyon. Kaya lang, ang sabi po ng Lord, lumilitaw ang problema po pag ang salita po ng Diyos ay nag-demand na, ayun na. Nag-separate na, nag-expose na po or nag-cause na po na sa kanila ng something. At hindi lang po yan, kapag ang katotohanan po ay tumawag na po ng repentance, tumawag na ng holiness, tumawag na ng endurance or public loyalty to Jesus Christ. Ano po nangyayari? Nag-i-stumble po yung shallow heart hearer. Kaya po, kapag hiniwalay na po sila ng salita po ng Diyos mula po sa mga old habits, sa mga old companions, or worldly comfort, or human approval, nagsisimula pong bumalik ang iba at ayaw nang tumuloy. Yun po ang nakakalungkot. And most of all, pag in-expose na po ng salita ng Diyos ang hidden sin, kinompronta na ang totoong sarili, hindi po sila nananatili. Alam niyo po, ang sabi po sa Luke chapter 14 verse 27, and whoever does not bear his cross and come after me cannot be my disciple. So that means gusto po ng shallow heart hearer, yung pong kagalakan ng pakikinig na wala naman pong burden sa pagsunod. Ibig sabihin yung pong shallow faith, madalas po gustong-gusto yung pong lahat ng benepisyo po ng salita po ng Diyos, higit pa sa authority po nito. So tila bagat tuwang-tuwa po siya sa inspiration, but resist transformation. Kaya ang sabi po sa John chapter 6 verse 66, from that time, many of his disciples went back and walked with him no more. Tumalikod na yung mga disciples. Yan po nung humirap na po yung kanyang mga katuruan. Thus, the rocky soil warns that a person may appear to love the word. Yes, mukhang mahal niya yung salita ng Diyos. While it is pleasant, yet fall away when the word becomes costly. Alam niyo po, ang tunay po na pakikinig po ay tumatanggap po sa salita. Hindi lamang po kapag ito po ay nagbibigay ng aliw, kundi higit sa lahat, kapag ito po ay sumasaway, nagbubukod at humihingi ng pagsunod. In truth, the rocky soil or ground is not only a first century reality, kundi ito po ay makikita sa mga recognizable modern forms. One example ay yung pong tinatawag na emotional altar responses without discipleship. Ano po ibig sabihin nito? Maaaring lumalapit ang isang tao sa harap, pupunta sa harap, umiiyak pa yan, iyak talaga ng todo, and make strong declarations. Yet, pag wala po itong follow-up ng prayer, ng obedience, ng teaching, at ng rooted growth, yung pong response ay mananatiling mababaw. Hindi ko po sinasabing mali ang emosyon. Wala pong mali dito. Pero ang emotion po na wala naman pong lalim cannot sustain life. Therefore, may mga tao na tinatanggap po ang salita po niya na mayroong kagalakan, pero hindi naman po ito nag-uugat. Second modern form ay yung pong tinatawag na excitement in revival but no prayer life afterward. Paano po? Perhaps during meetings, revival services, or yung mga panahon ng mga unusual na spiritual intensity po, maaaring maramdaman ng tao yung pong renewed, yung enthusiastic na ramdam nila, feel nila. Pero pag hindi po nagpatuloy sa prayer, or sa pagbabasa po ng Bible at ng practical obedience, yung excitement na yan quickly fades. Meaning to say, yung pong init po ng pangkaraniwang buhay ay nagpapahayag whether the revival response had root. Now, punta po tayo sa pangatlong example or pangatlong form. People who love church atmosphere but hate correction. Sa paano pong paraan? Some enjoy worship. Some enjoy fellowship and encouragement, gustong-gusto.
Pero pag nagturo na po at kinumpronta na po ang preaching ng kasalanan and calls for repentance or challenges comfort, ang nakakalungkot po, ang iba po ay nagre-resist. Ibig sabihin, ito po ay nagpapakita na gusto nila po yung pakiramdam, yung feeling na connected sa church, kaysa sa authority po ng salita ng Diyos itself. Kaya nga sabi po sa Proverbs 12 verse 1, whoever loves instruction loves knowledge, but he who hates correction, yung ayaw ng correction, ano daw sabi? Is stupid. Meanwhile, punta po tayo sa pang-apat na form or final example. Shallow soil appears in those who receive a blessing but avoid the cross. Ano po ibig sabihin nito? Gusto po nila yung comfort. Gusto nila ng tulong, yung kapayapaan, yung inspiration, pero ayaw po nila nung self-denial, ayaw nila ng endurance or nung costly obedience. Yet ang sabi po ng Luke 9:23, if anyone desires to come after me, let him deny himself and take up his cross daily and follow me. In other words, pinaaalalahanan po tayo ng mga modern forms ng mga taong ito na ang rocky ground ay maaari po magmukha po yan spiritually alive ng panandalian, pero pag hindi po ito nag-ugat, it cannot endure. Nangangahulugan ito na ang tunay na test ay hindi po yung excitement of the moment. It is whether nananatili po yung salita po ng Diyos pag naging totoo na po ang halaga. Mga kapatid, hindi po mali ang joy. Hindi rin po mali ang emotion. At hindi rin po mali yung immediate response. Pero hindi po joy ang problema. Ang problema ay yung pong joy na hindi po nag-ugat. So to summarize things, the rocky soil or the shallow heart warns na kailangan po na magsagawa po ang bawat isa po sa atin ng isa pong honest self-examination. Bakit? Dahil napaka-posible po kasi talaga na ma-move sa pamamagitan ng preaching, be stirred up in worship. Yes, pwedeng-pwede. Napaka-posible niyan. Be eager in the moment. Yet, nananatili pa ring shallow beneath the surface. Kaya ang issue po is not whether there was a beginning. Ang issue po is whether there is depth or none. Kasi po, ang isa pong mababaw na response po ay madalas pong nagpapatuloy lang po only while discipleship is pleasant. Pero ang totoo pong pakikinig po ay nahahayag po yan pag nagdala na po ng pagsunod ng sacrifice, ng misunderstanding, or ng pressure. Kasi sinabi po ng Lord na yung pong shallow heart stumbles when tribulation or persecution arises dahil po sa salita. So maaari din po natin tanungin ng sarili natin kung ang ating pong Christianity po ba ay sustain lang po sa pamamagitan ng emosyon. Alam niyo po, meron pong lugar ang emosyon, pero hindi po ito maaaring maging foundation. It cannot. Why? Kasi po ang mga feelings po rise and fall. Ganyan po ang mga damdamin. And truth be told, kung ang spiritual life po natin ay umaasa lang po sa paligid, sa inspiration, sa emosyon, malalanta po ito pag dumating po ang init. Kaya po sabi sa Colossians chapter 2 verses 6 to 7, as you therefore have received Christ Jesus the Lord, so walk in Him, rooted and built up in Him. So therefore, ang buhay Kristiyano ay pinapanatili po ng katotohanang nakabaon po sa kaibuturan ng puso at hindi lang po ng bugso ng damdamin. Now finally, we may also ask, meron ba akong root pagdating sa prayer? Meron kaya akong holiness sa buhay ko? Andun kaya yung obedience sa akin? O dili kaya nandun ba yung endurance? Alam nyo po, ang root po is developed in the hidden life. Sa pamamagitan po ng communion po sa Diyos. Submission po sa Kanyang mga salita, and most of all, yung pong steadfastness under pressure. Kaya nga po sa James chapter 1 verse 12, sabi dito, blessed is the man who endures temptation. Sa makatuwid, a shout can rise in a minute, but truth takes time. Hence, ito po ang warning po sa ating po lahat.
Quick enthusiasm can appear in a moment, but only patient, hidden, spirit-formed rootedness can keep a person standing when the sun rises. Ang mabilis na pananabik po ay maaaring sumulpot sa isang saglit, pero ang pag-uugad po na may pagtsatsaga na nakatago at binuo ng Espiritu Santo ang tanging makakapagpatatag sa isa pong tao kapag tumindi na po ang sikat ng araw. Sa madaling sabi, yung pong tawag is not merely to respond quickly, but to receive the word deeply enough that it can endure. And this is the second soil, the rocky ground, the shallow heart here. Naway marami po tayong natutunan at hindi lang po basta napakinggan, bagkos ay hayaan po natin na ito po'y magugat po sa ating po mga puso, nang sa gayon po'y wag po tayong matulad sa shallow heart here. That is why at this moment, please join me in this prayer. Yuko natin po mga ulo, tayo po'y manalangin, tayo po'y magpasalamat po sa ating Panginoon. Amang banal na nasa langit, maraming salamat po sa iyong pong mga salita. Salamat po sa iyong pong pangungusap sa aming lahat, na tunay na pumukaw po ng aming pong mga atensyon. Sino man po sa amin ang namumuhay with a rocky kind of heart, ay patawarin niyo po kami at tulungan niyo po kami na lalo po itong ma-realize at huwag pong i-deny. So in this way ay mas magiging convicted po kami na baguhin po ang aming pong mga puso. Lord, we pray na may there be obedience, andun ng endurance, lagay mo sa amin yung perseverance, at yung pong tunay na surrender as we listen to every word of God. Muli, maraming salamat po sa lahat ng aming po napakinggan at buong ingat na ibinabalik po namin sa iyo ang pinakamataas na papuri at pagsamba. In the name of Jesus Christ, Amen. Glory to God sa napakagandang mensahe na ito na muli tayong pinaalalahan ng ating Panginoon. Habang sa lahat naman ng ating po mga first-time viewers, ang tanong po sa inyo, paano po ba natin tinatanggap ang salita ng Diyos? Naranasan na rin ba natin na nakapakinig tayo ng salita po ng Diyos, ngunit parang hindi po ito nagtatagal sa ating po mga puso, na tila walang pagbabago or wala pong transformation? Alam nyo, we need to change the condition of our hearts and make them good soil, kung saan ang salita po ng Diyos at yung pong truth for transformation can grow. At para masimulan po ito, ang unang step is to accept Jesus Christ as your Lord and personal Savior and believe in His gospel for you to be saved. Now, pag sinabi po natin salvation, ang sabi po sa Ephesians chapter 2 verse 8, for by grace you have been saved through faith. Malinaw po na sinabi ng talata, we are saved by grace through faith. Kaya alam po ang tanong, saan po tayo mananampalataya at maniniwala? That is the question. It is found in 1 Corinthians chapter 15 verses 1 to 4. Moreover, brethren, I declare to you the gospel which I preached to you, which also I received and in which you stand, by which also you are saved, if you hold fast that word which I preached to you, unless you believed in vain. For I delivered to you first of all that which I also received, that Christ died for our sins according to the Scriptures, and that He was buried, and that He rose again the third day according to the Scriptures. Sa madalit sabi, we need to believe in the gospel of Jesus Christ, yung pong death of Christ, yung burial of Jesus Christ, at yung pong resurrection of Jesus Christ na kailangan po natin sampalatayanan at paniwalaan. Kaya lang po ang tanong, is believing enough? Pag tayo po ba'y nanampalataya at naniwala, wala na tayong gagawin, hihinto na po tayo doon. Alam niyo, ang sabi po sa 1 Peter chapter 4 verse 17, for the time has come for judgment to begin at the house of God. And if it begins with us first, what will be the end of those who do not obey the gospel of God? Ano daw ang katatapusan? Ano daw ang dulo doon sa hindi sumunod sa gospel ng ating Panginoon? So sa madalit sabi, the gospel of Christ must be obeyed. Pag tayo po'y nanampalataya, tayo po'y naniwala, kailangan lakipan po natin ang pagsunod. Hindi po tayo matatapos sa believing at hindi rin po tayo matatapos sa pananampalataya, kundi kailangan sundin po natin ang gospel. Kaya lang po ang tanong, how will you obey? It is found in the book of Acts chapter 2 verse 38. Then Peter said to them, repent, and let every one of you be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of sins, and you shall receive the gift of the Holy Spirit. Now, first is repentance.
tayo po'y magsisisi po ng ating po mga kasalanan. We're going to ask for forgiveness. We're going to confess our sins. At naniniwala po ako kung pakiramdam mo, ikaw na yung pinakamasama, pinakamaruming tao sa balat ng lupa. Ang dami mo nagawang kasalanan, mabibigat na kasalanan, patong-patong. But for as long as andun po yung genuine repentance sa ating po mga puso, dahil yan po yung tinitignan ng Panginoon. Hindi yung nakaraan mo, hindi yung pagkatao mo, kundi yung ating pong taos puso na pagsisisi. Believe me, my friend, the Lord is willing and able to forgive your sins, at yan di po papasok yung po death to sin. So that is the first step. We need to repent. Second, we need to be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of sins. So kung una, siya po'y namatay, tayo naman po'y papatayan natin ang ating po mga kasalanan through repentance. Second, siya naman po'y inilibing, tayo naman po'y ililibing naman po natin ang ating po mga kasalanan through water baptism. At ang sabi po sa Romans chapter 6 verse 4, therefore we were buried with Him through baptism into death, that just as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk in newness of life. Sa madalit sabi, we need to be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of sins. Why? Because that water is the type of the blood of the Lamb that takes away the sins of the world. Hindi po ito paghuhugas ng dumi ng katawan, kundi ito po'y pag-alis po ng ating po mga kasalanan. So yung pangalawang step, we need to be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of sins. Now the third step is we need to receive the gift of the Holy Spirit. Siya naman po'y nabuhay na magmuli after 3 days. So dyan naman po papasok ang ating transformation, yung ating pong regeneration. Sa madalit sabi, tayo mababago na po. Nabanggit po yan sa Romans 8:11, gayon din po sa Titus chapter 3 verse 5. In fact, once we receive the gift of the Holy Spirit, we're also receiving power. Power saan? Sa lahat ng mga first-time viewers, aminin nyo man hindi, lahat tayo may kahinaan. Perhaps bad habits, mga vices. Kung minsan pinipilit natin magbago 1-2 buwan, pero nagtataka kayo, bumabalik kayo sa dati. Bakit? Sarili lang po natin. But you know what? Once you receive the gift of the Holy Spirit, yan yung sinasabing power. Power saan? Power to overcome all our weaknesses. At yan din po yung magpapaalala po sa atin para makasunod po sa kalooban po ng ating Panginoon. So take note, dito po 3 bagay na ito ay kailangan maganap po sa ating mga buhay. First, we need to repent. Second, we need to be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of sins. And thirdly, we need to receive the gift of the Holy Spirit. And that is what we call the good news. And that is the gospel of Jesus Christ. So at this moment, sa lahat po ng first-time viewers, pwede po ba na itaas po natin ating 2 kamay bilang tanda ng pagsuko sa lahat po ng gustong tumanggap sa ating Panginoon. At habang binabanggit po ninyo ang panalangin na to, please repeat after me. Habang binabanggit po ninyo, nandun taos puso na tayo po humingi ng tawad sa ating Panginoon. Tayo po magsisi po ng ating mga kasalanan. So please repeat after me. Panginoong Hesus, lumalapit po ako sa iyo bilang isang makasalanan. Patawarin mo po ako sa lahat ng aking mga pagkakamali at pagkukulang. Sa oras na ito, tinatanggap po kita bilang sariling tagapagligtas at tinatanggap po kita bilang Diyos ng aking buhay. Naniniwala po ako na ikaw ay namatay, ikaw ay nilibing, at sa 3 araw ay nabuhay na magmuli. Tulungan mo po ako makapagsimula ng bagong buhay at idagdag mo po ako sa iyong kaharian. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. So yan po yung first step. Para sa pangalawang step, andyan po yung mga telephone numbers po natin sa baba po ng screen po ninyo. Pwede po kayong tumawag dyan para makapagpa-schedule po tayo ng water baptism. Or otherwise, you can directly message us sa ating pong FB page. Iwan lang kayo ng mensahe para masagot po namin to give you further instructions. So maraming salamat po sa inyo pong pakikinig. Magsama-sama po muli tayo next week as we continue our discussion on the parable of the sower. So see you again next Thursday, 7 p.m. So God bless every one of you, and to God be all the glory.